Kapeso, gusto mo ba munang mag-skip sa pagbabayad ng life insurance mo? Baka premium holiday ang para sa'yo. Sinimulan ko ang aking VUL policy noong September 2013 at nag-decide ako na itigil muna ang pagbabayad ng aking premium noong August 2023. Kasama sa aking policy ang premium amount na 3,300 pesos a month, sa assured na 2.8 million pesos at ang total premium na naibayad ko na sa kanila ay 371,531 pesos. Siyempre may mga kasama rin yan na mga rider na katulad ng accidental death and disablement worth 1M, daily hospital income na 1,000 pesos per day. Napakinabangan ko ito nung naging biktima ako ng COVID at nakakonfine ako sa isang health facility for 10 days kaya nag-reimburse sila sa akin ng 10,000 pesos na napakinabangan ko naman para pambayad sa mga grocery expenses ko habang nasa health facility ako. Kasama din dito ang Accelerated Life Care Benefit or just in case magkaroon ka ng critical illness na 1 million pesos, total and permanent disability na 1 million pesos din, and waiver just in case maging biktima ka ng total and permanent disability na hindi mo na kayang magtrabaho or mag-business, at least yung insurance na ang sasagot ng premium payment mo. Noong August 2023, ang financial value ko, ang unit price ay 1.89355. Ang unit balance ko naman ay 101,649 pesos. Ang financial value niya, 192,478 pesos. Ang pinili kong fund ay equity fund. Ibig sabihin, nakadepende siya sa galaw ng stock market. Nung financial value ko naman nung August 2024, or chinek ko ang aking financial value after a year na hindi na ako nagbabayad ng aking premium payment, ang unit price niya na ay 1.92779. Medyo tumaas. Actually, bumaba na nga ito kasi umabot siya ng 2 pesos before. Ang unit balance ko na lang ay 96,883. Ibig sabihin, dito na nila ngayon binabawas ang aking insurance premium. Kaya ang total financial value ko after a year ay 186,770 pesos. Ngayon kapeso, subukan nating i-compute kung magkano ba ang nabawas sa aking fund value sa loob ng isang taon na hindi ako nagbabayad ng aking insurance policy. Kasi ang nagko-cover na ngayon para sa akin ay yung fund value ko na. So 192,000 pesos noong August 2023. At ngayong August 2024, chinek ko kung magkano na ang financial value niya. 186,000 pesos na siya. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon na hindi ako nagbabayad ng aking insurance policy, 5,708 pesos ang nabawas sa aking insurance policy. Kung tutuusin mga kapeso, kaya kong i-compute ngayon kung ilan taon pa ba ako pwedeng hindi magbayad ng insurance policy pero active pa din yung insurance policy ko sa aking insurance provider. So subukan natin kapeso na i-compute natin na hindi ako magbabayad ng aking insurance policy gamit lamang ang financial value ko. So ngayon, ang current value ng aking insurance ay 186,770 pesos. Kung 5,708 pesos ang nababawas kada taon, ibig sabihin may 32 years pa ako na pwedeng hindi magbayad ng aking insurance policy at ang magko-cover niyan ay ang financial value ko. Pero mga kapeso, tandaan natin na ang fund type ko ay equity fund. Ibig sabihin, nakadepende sa galaw ng Philippine Stock Exchange ang fund value ko. Kung tumataas ang ating PSEI o ang ating Philippine Stock Exchange, ibig sabihin, tataas pa yung value ng 186,000 pesos ko. Pero kung bumababa ang value ng ating Philippine Stock Exchange kapeso, ibig sabihin, bababa ang 186,000 pesos ko. Ibig sabihin, yung remaining coverage years ko, mababawasan yan. Kung 32, pwedeng maging 31 o kaya naman 30 years. Depende talaga sa galaw ng stock market. Kaya mga kapeso, minomonitor ko to taon-taon sa aking
login details sa aking insurance provider. Kasi baka mamaya, wala na pala akong estimated value. So, every year, I need to compute. Baka mamaya, hindi na pala 32 years ang coverage ko. Malay nyo, maging 35 years. Kasi tumataas ang stock market, pero pwede din naman na bumaba. Ibig sabihin mga kapeso, kung 2024 ngayon, kaya hanggang kailan kaya ako covered ng aking insurance or until when I will be covered by my financial value na 186,000 pesos. So kung 2024 ngayon kapeso plus 32 years na i-cover ako, ibig sabihin pwede palang hindi ako magbayad hanggang 2056 ng aking insurance policy kasi ang magko-cover niyan ay yung financial value ko na. Again kapeso, equity fund ako. So, nakadepende sa galaw ng stock market ang value ng aking investment sa kanila. So, kung iisipin natin mga kapeso, pwede din nating i-compute kung magkano ba ang binayaran ko sa kanila. Ang total premium paid ko na kasi, o ito yung total na naibigay ko sa kanila, ay 371,531 pesos. Pero, ang number of coverage years ko sa kanila ay, kung bibilangin natin, 2013 ako nagsimula. Sabi natin sa unang computation natin, hanggang 2056 pwede akong makover. Kung hindi babagsak ang stock market kapeso ha. So kung 2056 ako covered at nagsimula ako nung 2013 ng aking insurance policy, for 43 years, covered ako ng ibinayad ko na 371,000 pesos sa kanila. Ibig sabihin, kaya nating i-compute ngayon yung annual premium payment ko sa 43 years gamit ang 371,000 pesos. 371,000 pesos divide 43 years na i-cover ako ng binayaran ko ay 8,640 ang annual premium payment ko. Ibig sabihin yan kapeso, hindi na nila i-consider yung edad ko dito sa 8,640 pesos. So, ang monthly premium payment ko sa kanila ngayon ay 8,640, i-divide ko yan ngayon sa 12 months. Ibig sabihin, 720 pesos lang pala ang premium payment ko for 43 years na yon. Na-advance nga lang kapeso. Kasi yung 371 pesos ko, kailangan ko siyang bayaran in 10 years. Pero kung tutuusin, mako-cover naman ako for 43 years. Pero mga kapeso, ang sum assured ko ay 2.8 million pesos. At may mga kasama pa siya na rider details. Kaso nga lang mga kapeso, ang pagkakaalam ko sa insurance, habang tumatanda ka, tumataas din syempre yung premium na kinukuha nila sa atin. So, hindi ako sure kung for 43 years nga ba ako mako-cover ng aking insurance premium. Pero at least, medyo kampante ako for the next 20 years siguro, medyo safe pa na kaya kong i-cover ng aking premium.